Kabilang ang kaso ni Diskaya sa mga hawak na ng korte kaugnay sa issue ng flood control sa bansa. Bago matapos ang taon, may isa o dalawang kaso pa raw na isasampa ang ombudsman sa korte, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. May unang balita si Joseph Morong. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. 2 linggo matapos sampahan ng ombudsman ang kasong graft at malversation, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Sara Diskaya at 9 na iba pa. Kaugnay ito ng maanumalya umunong flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nasa kustodiya ngayon ng NBI si Diskaya habang ang 8 opisyal ng DPWH ayon sa Pangulo ay nagpahayag ng kagustuhang sumuko. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Muli ring iginiit ng Pangulo na titiyakin ng gobyerno na mapanagot ang mga sangkot sa isyu ng katiwalian. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito. At patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. Sinisikap namin makuha ang panig ni Diskaya. Pero matatapos na ang taon, wala pa rin nakukulong na malalaking isda kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 23 ang may kaso na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court. Sa legal process natin, ang ombudsman o ang DOJ ang magfa-file ng kaso sa korte. Yun ang finago na proseso dun sa kaso ni Zaldico, sa kaso ni Sara Diskaya. Yun din ang susunding proseso ng ombudsman dun sa mga 87 na mga pangalan na nasa ombudsman na. At bago matapos ang taong ito, may 1 o 2 kaso pa raw ang isasampan ng ombudsman sa korte. Ang sabi ng ombudsman, meron siya pang ifa-file na 1 o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. Base sa listahang inilabas ni Dizon, kabilang sa inirekomendang makasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Dati nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionableng flood control project. Punto pa ng abogado ni Romualdez, hindi inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Hihintayin daw nila ang magiging findings ng ombudsman. Pag-aaralan naman ng ICI ang isinimite sa kanila ng Commission on Audit na 4 na audit report tungkol sa 330 million pesos na umunoy ghost flood control project sa Bulacan. Gayon din sa hindi otorisadong paglilipat ng mga proyekto roon na ibinigay sa Wawaw Builders. Si dating Senador Bong Revilla na inirekomendang kasuhan ng ICI, nagtungo sa DOJ pero umalis din agad. Hindi pa malinaw sa ngayon kung anong dahilan ng kanyang pagpunta sa DOJ. Nagtungo rin sa DOJ si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ayon sa kanyang abogado para ito sa kinakaharap niyang reklamong tax evasion. Hindi pa naman nakababalik sa bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan base sa record ng Bureau of Immigration. December 17 ang sinabing petsa ng pagbabalik ni Bunoan na sinamahan umunong asawa sa medical procedure nito sa Amerika noong Nobyembre. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.